Samantala, isa sa mga magagandang gawin tuwing bagong taon ay ang mag-isip ng mapapasukang negosyo. Pero ano-ano nga ba ang papatok na negosyo ngayong 2015? Alamin natin yan sa ulat ni Rema Peñaflor. Handang-handa na ang batang entrepreneur na si Jeff Robles na magsimula ng kanyang bagong business ngayong bagong taon. Singtamis ng mga crinkles na kanyang ginawa ang kanyang pag-asa sa pagbubukas ng panibagong negosyo na maging supplier ng mga baked products sa Bulacan. Bagamat may-ari ng isang grocery ang kanyang pamilya sa palengke sa bayan ng Balagtas, nakikita ni Jeff na mas maganda ang magiging takbo ng pastry business na ito, lalo na't nakikita niya ito ang hinahanap ng publiko. Ngayon pa lang ay may mga ahente na silang nais mag-order sa kanila. Fan po kasi ako ng mga business guru. Sabi nila, pag maghahanap ka ng bagong business, tumingin ka doon sa kung ano ba yung hinahanap, ano ba yung problema, tapos maging solusyon ka doon. Naisip ko na bakit nga ba hindi na lang ito yung gawin namin. At least hindi na yung market dito sa Bulacan masalo ko na. Ngunit ang pagiging supplier ng baked products ay simula pa lang na mas malaking pangarap. Ang magnegosyo ng isang coffee shop na pwedeng tumapat sa mga sikat na cafe ngayon. Napaka-importante nung may sarili kang steady na business. Bilang isang naniniwala sa Diyos, mas marami kang maibe-bless. Ikaw mismo binibless ka ni Lord kaysa kung hindi ako effective or successful na isang tao sa larangan ng pagninegosyo. Dahil sa magandang pagkakataong dala ng bagong taon, tila ito rin ang magandang panahon para makapagsimula ng panibagong negosyo. Ngunit, ano-ano nga ba ang mga swak na negosyo magandang simulan ngayong 2015? Ayon sa financial at business guru na si John Calub, tayo ay naninirahan sa Age of Wisdom, kung saan hanap ng mundo ngayon ay ang mga bagay na magpapalago ng kanilang isipan, kalusugan at kaluluwa. Sabi na ito na daw yung last frontier. Ito yung tinatawag na Age of Wisdom. So, dito sa age na ito, ang talagang aangat ng mga businesses are businesses involved in mind, body, and soul na mga products and services. Kaya naman aniya ang mga bibenta ngayong taon ay ang mga food supplements, vitamins at mga spa. Hindi lang pangkalusugan ang hahanapin ng tao ngayon. Hahanapin din ng karamihan ang kaalaman. Kaya marami din natatangkilik umano sa mga life coaching, lalo na sa larangan ng entrepreneurship at success. Nare-realize ng tao na pag hindi mo na-grow yung wisdom mo, yung income mo, hindi rin mag-grow. Ngunit may payo din si John para sa mga magsusulong ng traditional na business tulad ng grocery, sari-sari store o maging kainan. Sa bilis ng panahon ngayon, mabuting gamitin ang pagkakataon na makilala sa pamamagitan ng internet. Magiging maganda dito kasi pag kaya mo nang to go into the web, why limit your market sa Pilipinas lang? When you can actually, have your products sold already internationally without the need for you to, have centers all over the world. The least that you can do, if you really want to compete now is, even if you're siguro a simple business, is have a website. Yun yung talagang starting point. Payo ni John, kinakailangang sumabay sa agos ng panahon para maging successful ang inyong business ngayon 2015. Mabuting makiramdam daw at alamin ang pangangailangan ng panahong ito. Pag hindi ka kasi nag-adapt sa change, may iwanan ka talaga ng panahon and makikita mo talagang babagsak na yung revenues mo. Iba na yung yung tinatawag na new economy natin, which is internet-based, and at the same time it's all leading to wisdom, which is ang binibenta talaga ngayon is information na Hindi lang yung tangible products pero services and information. Ito po ang inyong kaibigan, Rema Peñaflor, para sa Newsline.